Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman sa vlog natin for today, mag-focus naman tayo dito sa mga caladiums natin. So itong mga nasa harapan ko ngayon, ito ay yung mga Thai caladiums and ito ay kasama na sa mga collections namin. And yun, isi-share ko sa inyong lahat ng alam ko regarding sa pag-aalaga kung paano ba natin mapapaganda yung ating mga caladiums. At syempre, bago po tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gusto nga po palang bumisita sa aming garden, nandito po sa screen yung aming complete address. At ito, magpunta na tayo ngayon sa ating topic na kung saan ay magpo-focus tayo dito sa ating mga caladium. So, isi-share ko lahat ng natutunan ko, ng knowledge ko regarding dito sa pag-maintain, sa pag-aalaga ng mga caladium at sa yung mga experiences, syempre. At saka, sasagutin tayo ng ilang mga katanungan na galing doon sa matagal na. Isa kasi sa pinakauna naming vlog na ginawa ang mga caladium. So, yun, sasagot tayo ng mga katanungan na galing doon. At least, makatulong tayo doon sa mga nagtatanong. Although, sa tingin ko, medyo matagal na yung ibang questions pero sasagutin pa din natin. So, ayan, unahin na natin doon sa light requirement na makukuha or na pwede nating ibigay dito sa mga caladiums natin. When it comes sa lights, mas gusto nila talaga yung bright but indirect sunlight. Wala kayong magiging problema sa kanya. Mas okay sa kanya yon. Kasi nung dumating sa amin to, etong mga caladiums namin na to, hindi siya ganito. Hindi gantong katitingkad yung pagkapula niya. Ito, lalo na to, itong malaking to, itong mahadtay namin na to, hindi gantong ka-dark red yung kulay niya noong dumating sa amin. At saka maliit lang yung mga dahon niya. Ngayon, naisipan lang namin, na lalo yung nanay ko, naisipan niyang ilagay doon sa veranda wherein ang tumatamang sikat ng araw doon ay morning sunlight kasi is facing na veranda yun eh. So, yun yung doon niya inilagay, tinesting niya lang at napansin namin na tumingkad, mas lumaki yung mga dahon niya. Yun talagang yun yung kaunahan namin na notice. Mas lumaki yung mga dahon na meron sila. Kasi before, hindi mo akalain na lalaki yung mga dahon nila kasi ang liliit nila eh. Pagkatapos, nasa maliit silang lalagyan, kaya inrepat namin siya. Nilagay namin sila dito sa mga gantong kalaking pot. Ayan, medyo madumi nga lang kasi nauulanan eh. So yun, bright but indirect sunlight, okay sa kanya. Kasi pag direct sunlight naman yung ibinigay natin sa kanya, sigurado luto yung dahon yan. Masusunog kasi sobrang nipis ng dahon ng caladium, sobrang sensitive nito. At konting masagi mo nga lang yan, napupunit na siya eh. Kaya yun yung ating dapat ingatan. Tsaka mapapansin nyo naman dito sa mga caladium na yung dahon niya translucent. And ayan, pero morning sunlight sa kanila walang problema. Kasi ito siguro, let's say mga hanggang 9 AM, tinatamaan siya ng direct sunlight. So wala naman nagiging problema. Isang taon na siyang nakalagay doon sa veranda na yon, pero okay. Hindi nasusunog yung dahon niya. As long as wag yung noon hanggang sa afternoon kasi iba yung tindi ng sikat ng araw noon eh. Pagdating naman sa watering, lagi lang nating i-maintain na yung soil niya ay moist. Kasi mas gusto niya talaga yung laging moist yung soil niya. And, ayan, okay naman. Basta lagi siyang mamasa-masa yung soil niya. Walang problema sa kanya. So, water, wag niyong hahayaang tuluyang matuyo or yung talagang maging completely dry yung soil ng mga caladiums. So, mas gusto nila yung moist. And, pagdating naman sa temperature, mas gusto nila na mataas yung humidity. Nakakatulong sa kanila yon. And, yun naman kasi yung meron doon sa mga forest floor, doon sa natural habitat nila. So, as much as possible, magaya natin kung ano yung temperature na meron doon sa natural habitat nila, mas magiging or mas magtatribe sila at mas magiging maganda sila. And makakatulong sa kanila kung halimbawa kasi ito, based na rin to doon sa experience noong nagturo sa akin at nung binilhan namin ng mga collections namin. Pinaglalagyan niya parang nursery siya. So, parang na-maintain yung moisture sa loob talaga. And naituro niya sa akin na okay lang yung bottom watering kung tawagin. So, doon nakababad sila. Kunyari, kasi ito nung nabili namin siya, talagang small pot lang siya eh. Hindi siya ganito kalaki. Pero let's say, for example, ganito yung pot. Ito,
nakalubog talaga yung, hindi naman sasabihin mong lubog na lubog, at least siguro konting basa yung ilalim niya at nakababad yung pinaka-bottom ng pot doon sa ano. Walang problema sa kanya. Hindi naman siya sasabihin mong mag-overwater ka or masosobrahan sila sa tubig at magsasuffer sa root rot. Hindi kasi pinakita niya sa akin yung roots ng mga caladium and sobrang healthy, nakapalibot na siya sa pot. So yun, ginawa ko siya, sinunod ko siya at okay naman. Based on our experience, effective siya at hindi maapektuhan yung mga caladium nyo. And yun, since wala ako nung nursery na ganun, gumawa lang ako, kumuha ko ng tray, doon ko sila ibinabad, doon ko sila ipinatong. At yun nga, nakaano naman sila sa labas, kaya wala namang problema. O kaya naman, kung halimbawa, mayroon kayong dripping plate, kunyari, may excess water na lumabas doon sa dripping plate, kahit hindi naman natin tanggalin na yung excess water na idinilig natin, eventually makikita nyo naman, unti-unti rin yun na iniit-it nung ugat ng mga caladiums. And sa tingin ko, hindi nangyari sa akin na nabulukan kami ng caladium or may namatay kami dahil sa overwatering. So, tried and tested na natin yon, yung merong merong nakapatong sila sa mismong water. And kahit pa sabihin mong walang pebbles, kasi di ba yun, nakakapag-create din sila ng moisture. So yun, walang problema doon. And pagdating naman sa soil, ang advice din sa akin dati, tinuro sa akin kung talagang ano ba yung ginagamit niyang soil. Kasi bumili kami sa kanya kasi dahil iba yung soil na nakita ko na ginagamit niya sa mga caladiums niya. Yun nga, hindi naman si Sir kasi madamot, kaya itinuro niya sa akin at i-share ko naman din sa inyo. So ang ginagamit namin, at ang ginamit niya ay talagang buhangin ng ilog. Tapos hinaluan ng loam soil. At pagkatapos, yun yung ginamit natin or ginamit namin noong inirepat namin sila at nilagay namin sila sa much bigger pot. And ayan, hanggang ngayon, yun yung ginagamit natin. Pero syempre, sumubok na din kami ng ilan na mga soil na pwede bang gamitin dito sa ating mga caladium. Ginamit din namin yung garden soil katulad na makikita nyo dito sa caladium na to. Dito sa ating color green na to. So, eto, ang ginamit na natin dito, garden soil at saka yung rice hull, to yung ipa ng palay. Kung ano yung mixture na ginagawa natin dun sa mga karamihan ng mga houseplants natin, yun ang ginamit natin at wala naman naging problema sa kanya. Kaya lang, kumbaga parang kung titingnan mo kasi, magkaiba sila ng itsura. Kasi dito talaga sa mga caladiums, parang dark or black yung soil niya dahil nga river sand yan maitim ang buhanging ilog. Kaya pagka nakikita mo siya, kahit pa sabihin mong medyo natutuyo-tuyo na siya, dark pa rin yung kulay niya Dito kasi, at saka mas pino pala, yung makikita mo dito sa mga river sand. Dito kasi, syempre, parang nakakita ka ng soil na ginamit mo sa ibang halaman. Kaya parang, nung una naninibago akong tingnan Kasi hindi ako sanay na gamitan siya ng rice hull, pero sinubukan namin. And ayan naman, as you can see, very effective naman at wala namang naging problema. Masasabi ko lang na disadvantage nitong sa buhanging ilog ay napapanis kung tawagin yung yung kanyang soil. Kaya every now and then, kailangan ding, halimbawa, pagpalagay mo na magre-repat tayo, mas maganda kung papalta natin ng panibago. Kasi kung halimbawang i-check natin yan, lalo na kapag nasa smaller pot siya, makikita mo na parang medyo nangangalawang yung yung kanyang tawag dito, yung kulay nung ilalim nung lupa. Kaya mas maganda kung papalitan natin sila. Siyempre, panibagong soil, panibagong nutrients yung makukuha ng mga caladium namin. So, yun lang naman. Pero dito sa rice hull, hindi naman kami nagpapalit. At saka hindi naman yung very often yung pagpapalit. Kahit siguro every 6 months, gano'n, gawin natin, wala namang problema sa kanya. At pagdating naman sa fertilizer, ang ginagamit namin, Osmocote dito sa ating mga caladium. Yung nakapagpapalaki ng dahon niya, sa tingin ko mas malaking factor yung sunlight doon sa fertilizer. Nakakatulong yun para mas maging healthy yung ating mga caladiums. Nakakadagdag yun doon sa nutrients na nakukuha niya doon sa soil. So, ang ginagamit namin fertilizer, at least once a month, nag-try din kami bukod sa Osmocote, nilagyan din namin to ng complete fertilizer. And so far, 1 month na yung inilagay namin na fertilizer dito. So far, so good naman. Wala namang kahit na anong negative or side effect doon sa ating mga caladium. So, walang problema kahit lagyan natin ng complete fertilizer. Ang kagandahan mo lang doon sa Osmocote, kasi siya slow release. Kaya parang kahit medyo hindi ka maglagay ng complete fertilizer, ngayon lang kasi kami naglagay ng complete Kadalasan, Osmocote, kahit hindi ka masyadong maglagay ng fertilizer every month,
tumatagal naman kasi yung Osmo Coat ng hanggang 6 months. Kasi slow release lang siya. Mapapansin mo nga, yung iba hindi pa bukas or hindi pa talagang tuluyang nauubos or nalulusaw yung mga Osmo Coat na inilalagay mo sa kanila. So, yun lang naman pagdating sa fertilizer. When it comes sa pruning, so wala naman. Hindi mo naman kailangan katulad ng ibang halaman kasi itong mga caladiums, hindi naman siya yung sasabihin mong madahon eh. Every petiole na ganito, isang dahon yung naipoprovide. Kaya lang, compare mo sa ibang mga halaman kasi, isang dahon pa lang nila, sobrang laki na yung inilalaki. Kaya lalo na kung magpalagay mo na makalima, maka-anim na dahon ka sa isang puno, ang kapal niya ng tingnan sa isang paso kasi ang lalapad ng dahon niya. So, pinaka ano lang dito, eto, ayan, katulad nitong isang to. Hindi maiwasan na may mamatay or may masirang dahon. Tuluyan yan, mababagsak, at yan nga, unti-unti, mawawala na siya at manlalambot. Eto kasi, mga older, ano na siya, older leaves niya na talagang wala na siyang chance pa na mabuhay pa ulit. So, every time na tutubo yung panibagong dahon, hindi naman every time na tutubo, may mamamatay na isa. Pero kapag halimbawa, madami na yung dahon, let's say 4 or 5, kung mabawasan siya ng isang dahon, at yung pinaka nasa labas na portion ng kanyang puno, yung malalagas, walang problema kasi yun yung pinakamatandang dahon na meron siya. So, yun lang naman yung kailangan nating tanggalin. Ito naman, pagka ganyan, nabagsak na talaga, kahit higitin mo lang, mahuhugot mo na siya eh. So, wala kang magiging problema, hindi siya mahirap tanggalin. So, ayan, ganun lang. So, yun lang naman yung sa pruning. Punta naman tayo sa mga peste na namamahay dito sa ating mga caladium. So, dalawa yung pinaka peste na umaatake dito. Una, yung mga mealybugs, kung tama ako. So, ayan, nagkukumpul-kumpul talaga siya. As you can see naman, maiipon talaga siya doon sa parang pinakapuno ng mga caladium na yan. Tapos, nakakadiri na kapag yung sobrang dami. Kasi namumuti na siya eh. At yan yung nagiging isang reason kung bakit mapapansin nyo na parang stress, tapos nagbabagsakan, naglalaylayan yung mga dahon. At kung hindi yan maaagapan, unti-unti yang mamamatay. At ang isa pa, yung caterpillar talaga na kumakain sa dahon, yan ang pagka hindi nyo naagapan, nakakapanghinayang. Kasi katulad ng sinabi ko, unlike ng mga ibang halaman, ang isang dahon nito ang laki. Kapag ka nakitaan mo ng sira, tsaka hindi siya katulad ng ibang halaman na nagpo-produce at nagpo-provide ng maraming dahon agad. Kaya kapag ka ang isang dahon nakain ng caterpillar, sobrang nakakapanghinayang. Kaya yun yung dapat i-avoid. Ang ginagamit namin, neem oil. Proven and tested na rin talaga. Even dun sa mga dahon, yun na rin yung ginagamit namin. Kung mapapansin or kung nakagamit na kayo ng neem oil, malansa kasi yung amoy nun eh. Parang hindi siya masyadong, hindi siya masyadong mabango talaga kung i-spray natin dito. Pero pagdating sa mga peste na namamahay, effective siya. Yun lang yung i-spray natin. And yung ginawa ko nga pala na natural pesticide, yun, napansin ko na effective kasi nung in-spray ko siya, isang beses pa lang yun ha, tapos after a couple of days, chinek ko ulit, talagang naglayasan yung mga peste na naninirahan dito sa pinakapuno ng caladium. So yun, effective yun. Kung halimbawa wala tayong neem oil, pwede nating gamitin as alternative yung mga Joy at yung dishwashing liquid na Joy at saka yung vinegar na titimplahin mo doon sa 1 litrong tubig. So yun, kung halimbawa hindi nyo pa napapanood yung paggawa ng natural pesticide na yan, ilalagay ko lang po dito sa description box yung ating vlog regarding dyan para at least mapanood nyo kung paano siya ginagawa at kung paano natin siya in-apply dito sa ating mga caladiums. At ngayon naman pumunta tayo doon sa mga questions ng ating mga viewers or subscribers dito sa ating lumang vlog. So eto, sagutin natin yung iba. So, paano ang gagawin kapag sobrang haba ng stem? Mabilis mabali. Tsaka, yun, syempre, especially kung mahangin. And okay lang po ba silang itali? So, sinubukan namin siya before. Kaya lang may mga caladiums kasi na na yung pagbukan niya. Kung halimbawa, katulad nito, kasi ito parang mahirap siyang itali kung makikita nyo. At saka hindi naman masyadong nagtataasan yung mga niya, yung mga petiole niya. Isang kung halimbawa, Thai caladium, yung mga caladiums nyo sa bahay. Ito kasing amin, mga Thai caladium siya. Ang isang malaking factor dyan, kung enough yung amount of light na nare-receive nila, hindi masyadong tataas yung mga petioles na meron sila. Pero kung halimbawa, hindi enough yung light, kasi yan based on our experience na,
Dati, nakalagay siya sa medyo madilim na lugar. And napansin nga namin, maliliit yung dahon niya, pero ang hahaba ng petiole niya. Kaya yun, ang ginawa talaga namin doon, tinalian namin siya, nilagyan namin sila ng stick. Pero nung inilabas nga namin sila sa veranda, mababa lang sila at pagkatapos mas lumapad pa yung mga dahon nila. So yun yung isang nagagawa kapag enough yung amount of light na nare-receive. So depende kung halimbawa, katulad nito, ito, ayan, hanggang gantong kataas na lamang. At saka hindi ganyang kalaki yung mga dahon nila before. Pero ayan, as you can see, talagang sobrang kakapal ng sobrang lalaki ng mga dahon na meron sila. Ito yung isang magandang example ng before, hindi gantong kalaki dahon yan. Siguro ang pinakamalaking na dahon na naiproduce niyan ay ganito. Pero tingnan nyo yung isa sa oldest leaf niya, ito. Ayan. Yan yung isa sa pinakamalaking dahon, tsaka pinakaluma niyang dahon. At saka ito, yung nga, isa itong example na dati mataas siya. Ang taas nito. At ngayon, kung mapapansin nyo, medyo mababa na lang siya. Hindi katulad dati, compare mo dati talaga ang taas niyan. Kasi leggy nga siya. Kasi hindi pala enough yung amount of light na nare-receive niya. Pero ayan, as you can see, nasa labas kasi siya, kaya lumalaki talaga itong mga caladium na to. At ayan, yung pinakamalaking dahon. Imagine niyo kung gaano kalaki yung inilaki nito. And ang sunod naman na question na ating sasagutin ay galing kay Ma'am Iza Berdos. So hello sir, paano po if may caterpillar na maliliit yung caladium, paano po sila papalayasin? So yun nga, neem oil o kaya yung natural pesticide na Joy at saka yung vinegar na titimplahin mo sa 1 litrong tubig, yun yung ginagamit namin. And so far naman, wala naman ng problema, hindi na naman nagbalikan yung mga peste at lalo na yung mga uod na kumakain itong aming mga caladiums. So yun, tried and tested na yun, subukan yung pong gawin para mapalayas yung mga caterpillar. And ang sunod naman na questions na ating sasagutin ay galing kay Miss Naomi Iwamoto. So hello po, maibabalik pa din po ba sa dati kapag nadiligan at okay lang ang light nila sa pagbebend ng stem? So siguro, ang ibig sabihin ni ma'am ay kung halimbawa ba nag-bend or nag-wilt yung dahon ng inyong mga caladiums, may ibabalik pa ba siya pataas? Sa tingin ko po, hindi na eh. Kasi ito yung isang magandang example. Ito kasi isang caladium natin na to. Ayan, may nag-wilt or bumagsak na dahon. Pero mapapansin nyo naman kasi sa dahon niya, kung yun bang pag-wilt niya ay natural o kaya naman ay papatay na yung dahon. Kasi kung i-compare natin to, itong dahon ng caladium na to, doon sa mga dahon na meron siya, sobrang dark red, ito unti-unti na siyang nawawala or nagpe-fade na yung kulay niya. So, ibig sabihin, papatay na itong dahon na to. Kaya kung halimbawa bumagsak na siya, ay hindi ko na, sa tingin ko, hindi na siya babalik. Maliban na lamang kung halimbawa lahat ng dahon ay unti-unting nag-wilt. Yun, check natin kung ano ba yung kulang. So, maaaring hindi enough yung amount of light na nare-receive nila. O kaya naman ay sobra sa dilig yung ating mga caladiums, kaya mas maganda kung i-check natin yung mga ugat nila para malaman natin kung healthy pa ba yung mga ugat nila. So makikita nyo naman yan pagka inihiuhu nyo siya, isang buo yan, at pagkatapos makikita nyo yung maputing ugat, ibig sabihin healthy siya at walang problema sa kanya. And ang next naman na question na ating sasagutin ay galing kay Ma'am Tess Chavez. So, paano ngayong tag-ulan? Okay lang ba na maulanan sila araw-araw? So, kung mauulanan, sa tingin ko walang problema. Kasi yung sa amin, nasa beranda siya at tuwing umuulan, nababasa talaga sila. Pero hindi ko naman sila nakikita. Hindi ko sila isinisilong. Hindi ko sila itinatabi or inililipat ng pwesto. Pero, ayun, as you can see, okay naman at healthy yung mga caladiums namin. And ipapakita ko sa inyo later on pala sa video yung rack na ginawa namin kung saan nakahilera yung mga caladiums namin. And ang next naman na question na ating sasagutin ay galing kay Sir Al Remo. So question lang po, if nagrepat kayo ng caladium tapos na-detach yung tuber or bulb, pero may roots pa din, mabubuhay pa po kaya yun or may mabubuo pa na panibagong leaf? So, halimbawa po, ganun naman po kasi yung way ng pagpropagate ng mga caladiums. Ganun yung pagpaparami. And eto, dito, nangyari dito sa mga caladium. Every time naman na magkakat po talaga kayo ng mga halaman o ng mga bulbs nito kung gusto niyo mag-propagate ay laging may matitirang konting laman. At yung konting laman na yon, kasi syempre hindi natin pwedeng isagad kasi kailangan may matira siyang konting laman doon sa ating mga caladium at saka may kasama siyang ugat para magtuloy-tuloy yung pagpuproduce niya ng panibagong
dahon. And kung halimbawa, ganun yung nangyari, wala pong problema as long as may ugat yung ating mga caladium at may kaunting tuber na natira, wala kayong magiging problema kasi unti-unti magkakalaman ulit siya ng panibago. And ang next naman na question na ating sasagutin ay galing kay Ma'am Maricel Salazar. So, sir, mabubuhay po ba yan, sir, sa indoor? So, kung mabubuhay sa indoor, sa tingin ko naman, opo, kasi ito ng mga caladiums namin, nakalagay din siya sa loob ng bahay. Pero depende yan kung gaano karami yung amount of light na nare-receive nila sa loob ng bahay. Kasi mas maliwanag, mas maganda sa kanila. Kasi kung madilim, hindi po eh. So yun yung isang malaki talagang factor na makaka-apekto sa kanila. Yung amin before nasa medyo madilim and sa tingin ko, nabubuhay sila kaya lang hindi lumalabas yung ganda ng mga caladiums namin. Kaya mas maganda kung mas maliwanag, doon yung mas ma-appreciate at doon mas gaganda itong mga halaman natin. So yun, kung halimbawa mas malapit sa bintana, mas okay yun. So yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.